Paalala ito sa lahat ng mga overseas Filipino workers, mapa-land-based man or sea-based, ng pag-ibig ay hindi nadadaan sa pera. Dahil kapag nasanay ang nililigawan mo or kinakasama mo sa pera, ay iti-take advantage ka. At kapag nawalan ka na, ay iiwanan ka din. Kaya maging wise dapat tayo mga OFW pagdating sa pera, mapasiman man or land-based. Dahil ito isang seaman na budol ng isang naging OFW na nakilala lang niya sa Facebook. Paano nyo po ba nakilala itong si X? Sa Facebook? Sa Facebook? Okay, ano yun? Nakita mo lang, nag-appear o minessage mo na or nag-message sa sa'yo? Sa dating, mayroon dating dun eh. Opo, yes. Sa may puso. Dun. Okay. So nag-match kayo, parang ganun po ba? Parang ganun na nga. Wow! Taga saan po kayo, sir? Dito lang sa Quezon City. Quezon City. Etong yung si ex-girlfriend, taga saan? Taga San Pedro po. San Laguna. Pedro, Laguna. So, nung nag-match kayo sa Facebook, siguro, nag-usap-usap na rin kayo dyan. Eh, nakapagkita rin kayo. Nakapag-meet naman siguro kayo, sir. Nag-meet naman po talaga kami. Oo. At talagang naging formal na talagang naging kayo. Official. Ganun na nga. Okay. Tapos sumampa na ulit ako sa barko. Nung May 9. Itong taon po, 2025. Sir, paano po umabot no, na kayo po ay nagpadala ng pera? Hindi, nung una, sinabi niya, wala ang harap ng trabaho. Tapos ano siya kasi, OFW rin siya. Tapos sabi ko, sige, marunong daw siya, marami siyang alam na negosyo. Pinigyan ko ng puhunan pang tindahan. Tapos sabi ko, sige, pag nag-boom yan, mas bibigyan kita ng mas malaking puhunan. Malinaw po ba sa inyong dalawa na yung ibinibigay is pampuhunan talaga ng isang negosyo? Wala yun. Bigay ko yun, wala akong hinihingi ron. Itong huli lang. Itong huli lang yung ginawa niya sa akin kasi budol na. Okay, sige sir. Ikwento nyo nga po paano umabot doon. Yung una, binigyan ko ng puhunan nga. 22K. Tapos sabi ko sa kanya, susugal ako sa iyo. Sabi ko gano'n sa kanya, bibigyan kita pag nag-click yan, bibigyan kita ng mas malaking puhunan. Tapos biglang nawala. Yung ginagawa niyang tindahan, nawala. Hindi niya natuloy. Hindi na ako nagtanong. Tapos sabi niya, gusto niya ako makasama. O sige ka ako, kumuha ka ng bahay. Okay. Para pag uwi ko, magsasama na tayo. Binigyan ko ng pampaupa ng bahay muna. Hindi naman ginawa, wala rin ginawa ang bahay. Saan daw ginamit yung pera? Dinagdag daw sa puno ulit. Ganun tapos nung ganun na, sabi ko, sige, andyan na yan, pera lang yan. Hindi ako galit sa'yo. Ang kesa nung umuwi ko, nagkita kami. Yun na nga, tapos nagkalok siya mayroon siyang kaibigan na ipapaano sa akin. Mayroon daw pinapasulong parlor, kaibigan niya. Ngayon, di nakapag-deal ako. Ang halaga ng parlor, 120,000. Parang naano rin ako, sabi ko, ang baba ata na ito. Ipapasalo. Tapos yung nabigla ko, 120, sabi ko, ang baba na ito. Maganda yung lugar nasa along the highway. Oo. Okay na, di nagkasundo na kami. Tapos nung 31, nag-down ako ng 20. Tapos sabi niya kasi kailangan kasi baka meron pa akong ibang kausap. Yung kinabukasan, binigay ko yung 100,000 na. Pinumpleto nyo na yung 120,000. Na hindi ko alam. Yung 20,000 na unang binigay ko pala, sinuli ng may-ari, umatras na siya. Binalik doon sa partner, sa Sa ex? Oo. Hindi sinabi sa inyo yung ex sa ninyo? Akin. Oo, magkasama kami nung 31 yun. Nung 1 nga, bumalik ako sa San Pedro para ibigay ko na yung 100K. Ngayon, merong yung may-ari ng parlor, meron siyang katiwala sa parlor na binigyan ng authority na siya tatanggap ng pera. Kasi nga pupunta raw ng Bulacan yung may-ari. Kausap ko. Okay. Okay na. Hindi ko sana ibibigay 100K kasi gusto ko makarap yung may-ari. Opo. Nung pinakita sa akin ito meron kasulatan na authorization na tawag na ito na pwede siyang tumanggap ng pera. Parang na rin ako. Sabi ko sige. Nung inabot nung binigay ko na yung pera, yung nakatanggap pala, naka-receive siya ng message sa may-ari na wag mo nang ituloy. Balik mo na yung pera. Okay. Binalik ulit sa ex ko. Na hindi na naman binanggit sa akin. Hindi sa'yo ibinalik? Wala na. Sabi ko magkasama tayo, hindi mo ba lang binalik sa akin? Tapos pumunta ka pa sa bahay ko. Wala akong alam na sa'yo na pala yung pera. Kinakausap ko ng maayos. Kinausap ko yung mga anak, yung kapatid. Kasi pumunta na ako sa bahay, pinabarangay ko. Nagsama ako ng barangay para walang gulo kasi hindi ko lugar yun Yes sir, okay. Yun, sabi ko, sabi mo sa mama nyo, sa kapatid mo, na makipag-usap lang sa akin. Hindi ko kayo guguluhin. Tapos nung huli na nga, sinabi ko, kahit 50 na lang ang ibalik mo. Tapos na, hindi kita kakasuhan o tulong ko na lang ulit sa yung 70. Hanggang ngayon, wala. Kailan po naibalik sa ex po ninyo yung 120,000? Nung araw na nagbigay ng 20 ako, binalik na kagad rin pala yung 20 sa kanya. Kailan po yan, sir? 31. Nitong Agosto. Oo. Tapos nung binigay ko yung 100,000. Binalik ulit pala sa kanya ulit. Na hindi ko alam. Parang the other week lang pala yan. Oo. Ang hirap naman paniwalaan. Nawala na lang na parang bulay yung 120,000. Pero kailan nyo sila huling nakausap, sir?
Nung isang araw, nag-message sa akin. Ano daw pong nangyari dun sa pera? Wala na, hindi na inaan yung pera. Sabi nga sa akin pag binalik ko yung pera sa'yo, iiwanan mo na ako. Sabi ko, sino namang matinong lalaki makikipagsasama pa sa'yo sa ginawa mo ngayon? Pero wala na, hindi naman kita kakaswan o ano. Ganun na lang usapan natin para walang samaan na loob din. Ibalik mo yung 50, sa'yo na yung sobra. Kahit 50 na lang, sabi ninyo. Oo nga. Billy Boy, Aldover, magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon, attorney. Ang unang tanong namin is, asan po yung pera? Yung tungkol sa pera na sa kapatid ko ang nakakaalam. Asan po ba kasi yung kapatid ninyo, Sir Billy? Sir, nang honestly lang, sir, umuwi ako dito sa bahay niya. Yung pag-uwi ko dito, wala siya dito. Hindi ko siya naabutan dito, sir. Okay, pero nabanggit ba sa inyo ng kapatid ninyo na, eto, kilala nyo naman tong si Sir William, meron siyang hinahabol worth 120,000 pesos. Hindi naman birong halaga yan. Hindi biro yan. Billy, di ba sinabi ko naman sa iyo Kuya, na kuya. kausapin ko lang yung si Agnes na magkapag-usap sa akin, hindi ko siya ididemanda o ano, kung ano yung mapag-usapan para maayos lang, sabi ko. Walang problema, hindi ko kayo aanin, sinabi ko naman sa iyo eh. Sabi ko, humarap lang siya. Kausapin lang ako. Siyempre, malay mo, pag-uusap namin, mabago pa iisip ko, ano pa. Pero yung magsasama kami, parang hindi na, malabo. Kasi ginawa niya na sa akin to eh. Oo, malabo na talaga yan. Ang importante na lang dyan, nang mag-arapan kayo at mag-usap ng masinsinan. Hindi nakikipagharap sa akin eh. Ang tagal, best ako nagbe-message sa kanya, nagmamakaawa pa ako. Siya pa yung demanding. So, ganito nang makipag-coordinate ako para makatulong naman ako. Siyempre kapatid ako. I-force ko na i-contact siya na makipag-usap sa'yo. Itong amount na ito was meant for business. It was not meant for her. Kasi binigay ko, hindi ko inihingi yun, hindi ko na bigay ko yun eh. Tulong ko yun eh. Pero yung bubudulin niya ako ng ganon, yes. Parang, muna ako. Hindi naman ako nagpakita sa'yo ng pangit. Yes, yes. And eto ha, Sir Billy Boy, ang sabihin po ninyo sa kapatid po ninyo, mas mabuting makiusap na lang siya, ayusin na lang kay Sir William. Otherwise, meron siyang criminal liability dyan. Ayun nga po eh. Ayaw naman siguro ninyong makulong yung kapatid ninyo. Sir Billy Boy. Yes po. Yes po, kasi may mga anak rin to na yun nga sinabi ko nga rin eh. Maliit pa. Hindi ko istorbo. Basta't makipag-usap nung umpisa pa lang sinabi ko na. Oo. Parang maayos naman talaga kausap itong si Sir William. So, I think, wag na lang niyang palakihin pa. Sir Billy Boy, the best thing here, harapin niya si Sir William, dalhin niya yung pera, then, ayun, problem solved. Tapos, walang usapan. Walang magkakausap kayo maayos. Ba't nagawa niya sa akin dyan? Ba't umantong dyan? Naalala ko lang, nabanggit nyo kanina, nag-message the other day, di ba? Na kung ibalik niya sa inyo yung pera, iiwanan mo na siya. Hindi, anong mga una pa yun? Nung mga una pa yun. Ibig bang sabihin nito, ayaw niya makipag-break sa'yo? Parang gano'n. Kasi sabi niya nga, natatakot siyang mawala ako. Sabi ko sa ginawa mo, kaya nga pinakakuha kita ng bahay para magsama na tayo eh. Kaya ako kinuha pumayag ako sa negosyo yan, ikaw mag-aasikaso, kasama na tayong dalawa talaga. Yes. Ba't ganun na nangyari? Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, pag binalik ko yung pera, iiwanan kita. Sino ba naman lalaking matinong yung ginawa mo ng ganyan, yung makikisama pa sa'yo? Oo. So sir, pag kahit ibalik niya, let's say yung pera na yan, wala na. Hindi, wala. Talagang break na talaga. Wala na talaga. Hindi naman para naman akong inunto ko pala. Kaya nga. Ang hirap ng pagkatiwalaan, hindi ba? Wala, hindi na talaga. Baka siguro, alone, talagang mag-isa na lang siguro ako tatanda. Okay. Kasi magkaroon problema pa ng mga ganito ulit sa susunod. Ayan, si Sir Billy Boy, i-arrange naman daw po niya. Umaasa kami, Sir Billy Boy. Sana within the day, makausap po ninyo yung kapatid po ninyo. Ang maganda sanang na lang, magkita silang dalawa tapos dito sa bahay na nandito rin ako, mag-usap sila ng maayos tapos ibalik yung pera. Ganun na lang. Magandang hapon po sa inyo, Kagawad Hatayna. Hello po, magandang araw po. Hihingin lang po sana namin ang tulong po ninyo. Total, nabanggit na lang din naman nung kamag-anak ng inireklamo dito. Ang the best way dito is pagtagpuin po sila. Pero hindi kami comfortable, hindi rin comfortable itong si Sir William na sa bahay pa nung kanyang nirereklamo. Kaya maari po kaya, Kagawad, dyan na lang po sa barangay with your presence, masigurado natin
na magiging maayos yung pag-uusap at kumbaga panatag din naman yung loob ni Sir William. Opo, bali, attorney, tama naman po kayo. Bali, ako po ay nalulungkot sa naging istorya po nilang dalawa dahil isa po sa kabarangay po namin yan. Para po kay Sir Willie, marapat lang po na kayo po ay mag-formal complaint po sa aming barangay. Bukas naman po ang aming barangay po, Sir Willie, para po kayo ay mag-hire ng formal complaint laban po kay Ma'am Agnes. Sa gayon po ay mapag-usapan nyo rin po kung ano po yung mga dapat i-settle at ano po ba yung mga dapat pagkasunduan. Mas maganda po nasa barangay na lang po tayo together with barangay captain po. Doon na lang po tayo mag-usap. Ayun. Sir, okay naman po sa inyo sa barangay na mag-usap? Okay na. Tapos merong police kasi mahirap iba yung lugar nila eh. Hindi sir. Sisiguraduhin naman po natin na kayo po ay ligtas. Okay? Una sa lahat, si sir pupunta dito in peace. No? Gusto nga niya makipag-ayos eh. Wala akong ibang gusto ni sir ng gulo, di ngayon pa lang nagsampa na siya ng kaso. Wala akong balak i-ganon siya dahil may mga anak siya eh. Okay. Maganda na yung pinakita mo, ba't may mga tao pang ganyan kasi? Oo. Ayan, kagawad ha, i-coordinate po natin ano yung best day and time. It's just a matter of time na pagtagpuin kayo, ibabalik po kay Sir William yung halaga na yon. Sige po ha, kagawad, i-coordinate po namin. naman po ang aming barangay. Attorney, papasamahan natin syempre ng reporter itong si Sir William para dagdag panatag sa kanyang kalooban at wala naman talagang mangyayaring masama sa kanya, lalo na kung nakapamagitan ang barangay dito. Kanya-kanya naman ang kapalaran ng bawat tao pagdating sa pag-ibig. Pero mahirap lang talaga kapag pera lang ang namamagitan dahil madalas ito ang ugat ng pag-aaway or ng hiwalayan. Mas maigi pa nga ang kasabihan na be better to attract better. Mas maigi pa nga mag-isa kaysa makakuha ka ng iti-take advantage ka lang.